pray. Amen. So today we're celebrating the Feast of Trumpets. Amen? Yom Teruah. Tama po ba? Hagsamea Yom Teruah. No? So batiin natin ang bawat isa mamaya habang nagkakamayan ang Happy Feast of Trumpets. Amen? So tayo po muna manalangin mga kapatid to start our service today. Let us pray. Almighty Father, Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam. Lord, sa oras po na to kami nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, sa inyong kabutihan sa aming buhay. Lord, thank you again that we're here in your sanctuary, Lord God, to worship you in spirit and in truth po, Panginoon. As we have our worship service today, lumalapit kami, Panginoon, sa inyong harapan, Lord. Humingi kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Kami inyong linisin ng inyong banal na dugo, Lord God. And as we have our praise and worship, our word of God, ang dangin namin ang pagkilos ng inyong banal na spirito sa bawat isa po sa amin na nandito po, Panginoon. Kayo aming pinupuri, Lord, at pinapasalamatan, Lord God, sa inyong kabutihan, Lord, sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God is good. And all the time. Tayo pong lahat ay maupo muna, mga kapatid. Ating basahin ang salita ng Diyos. Now, we are in the book of John. Amen? So, John chapter 1. Tayo pangunahan ni Brother Joshua sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. As he read verse 1, tayo sa verse 2 hanggang sa magsabay-sabay tayo sa pinakahuling verse. Amen? Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa John chapter 1. English po ito. John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2. 3. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Verse 5, and the light shineth in the darkness, and the darkness comprehended it not. 6. Seven, the same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. Verse 9, that was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. 10, uh, 11, he came unto his own, and his own received him not. 12, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. 14. John bare witness of him, and cried, saying, this was he of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me. 16. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who art thou?
21. And they asked him, What then? Art thou Elias? And he said, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No. 22. He said, I am the voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. 25. And they asked him and said unto him, Why baptizest thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet? "27. He it is who coming after me is preferred before me, whose shoes latchet I am not worthy to unloose." 29. The next day John seeth Jesus coming unto him, and said, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. 30. And I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore I am come, baptizing with water. 32. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. 35. Again the next day after John stood, and two of his disciples. 37. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. 39. He said unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day. For it was about the 10th hour. "41. He first findeth his own brother Simon, and said unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. 43. The day following, Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and said unto him, Follow me. 44.
45. Philip findeth Nathanael, and said unto him, We have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. 46. Jesus saw Nathanael coming to him, and said of him, Behold, an Israelite, indeed, in whom is no guile. Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King of Israel. 50. Sabay-sabay po. And he said unto him, Verily, verily, I say unto you, hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Thank you po. Amen. Praise God for His Word. Okay. So may magbibigay po ba tayong bilang? Wala. So let us have our praise and worship na po ngayong umaga na to. Yung mga bata po, mamaya atin sila ipag-pray. So pakihawakan muna para hindi muna sila mag-ingay. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo na para tayo umawit para sa ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga, church. Sabihan mo yung katabi mo, magandang umaga, kapatid. Magandang umaga, kapatid. Magandang umaga. Hallelujah. Yung mga nasa likod po, ayan, may mga bago po tayong parating. Magandang umaga sa inyo. Amen. So now, church, this is the time, as usual, to praise and worship our God. Lahat ng kabigatan, sorrows, pain, sickness, let's all give it to our God. Amen po ba, church? Amen. Amen. You declare blessing today. Sabi mo nga sa katabi mo, we will declare blessing today. We will Declare blessing today. Amen. Hallelujah. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Isa pa, church. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am pressed but not crushed.
I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, as His promise will endure, and His joy is gonna be our strength. For the sorrow will last for the night, and joy comes in the morning. Yeah, yeah. I'm trading my sorrow, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. I am trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Everyone, we say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Church, ikot tayo. Sabihin natin sa katabi natin, sa mga ka-church member natin, kapatid, we will say yes, Lord. Ikot tayo, batiin mo yung katabi mo. Amen. Everyone, let's sing. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Isa pa, we say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Isa pa, church, sabay-sabay tayo. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Amen. We say yes, Lord, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Sasabihin namin ang salitang yes sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagkakataong ibinigay niyo sa amin. Salamat sa inyong habag, Panginoon. Wala kami rito kung hindi dahil sa biyaya at habag niyo sa amin. Itago mo kami, Panginoon, sa inyong lilim. Yes, God. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di papabayaan sa'yo lamang. Matatagpuan sa'yo lamang.
Itago mo kami, Panginoon, sa inyong di. As we worship you, Lord, in your holy place, Panginoon, inyong banal na tahanan. Lord, alam mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi ito karapat-dapat, Father God. Hindi kami karapat-dapat, Lord. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay kumisan. Minsan pawitin natin. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, minsan pa, awitin natin. Ang puso ko, Panginoon, ay dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba't nagsusumamo. Paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Minsan pa, sir, loobin mo ay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga Paborit pagsamba. maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka,
Palapakan po natin ang ating Panginoong Jesus. In 1 Corinthians verses 19 to 20, what know ye not that your body is the temple of God, Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Lord, sa oras po na to, Lord, kami lumalapit sa inyong harapan, Lord God. Gawin niyo pong banal na tahanan ng bawat isa po sa amin, Lord. Even though we are making some things na hindi kaaya-aya sa inyong harapan, Lord God, kami lumalapit, Lord God, ng paulit-ulit, Lord God, sa iyong biyaya, sa inyong habag, Lord God. Kami inyong gamitin po, Panginoon. As we look forward again, Lord, sa inyong muling pagbabalik, Lord Jesus Christ, kami inyong hihanda, Lord God. Sa oras na to, as we close our praise and worship, ihandaan niyo po ang bawat isa sa on. Jesus. Muli, Panginoon, lahat ng papuri ay sa inyo, Lord, sa inyong matamis na Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Praise God. We are all blessed sa mga awitin na yan. Ngayon po, tayo tuloy-tuloy na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tawagin ko na po ang ating pastor para po siya kanyang paghahayag ng salita ng Panginoon. Amen. Okay, dito mga bata, pray na tayo. Hali kayo, dito, pagpe-pray ko muna kayo. Lahat ng mga bata. Dito sa harap. Okay. Ito mga bata, pag magpe-pray tayo, anong gagawin natin? Nakapikit at saka nakayuko. Ayan, wala magkakalabitan, ha? O, sige, yuko muna. Okay. Sa yun, pipikit tayo, ha? Pikit, tapos yuyuko tayo, ha? Okay, sige. Taas ninyo. Kayo naman, nakataas ang kaputas sa mga bata. Okay, sige. Lord God, in Jesus' name, aking pong panalangin ang mga bata na silang lahat ay maging mga mabubuting bata, mabubuting puso, Panginoon, upang sa kanilang paglaki, sila po yung maging magagalang at dalangin ko po na sila po, Panginoong Diyos, ay hindi po magkakasakit. Sila po babantayan palagi at papalahanan na ang Bible, ang love letter ni Jesus sa kanila, ito'y kanilang babasahin, ito'y kanilang pag-aaralan, makikinig sila sa Sunday School teacher nila, at maging ang kanilang mga magulang ay kanila pong susundin. Salangin ko po, Panginoon, ang mga batang ito, sila po ilalaki ng mayroon pong banal na pagkatakot sa iyo. Binebless ko po ang bawat isa sa kanila. Sila po, Panginoon, may matututunan uli sa araw na ito. Sila po, Panginoon, ay mapapalapit kay Jesus. Ito mo, Panginoon, ang mga bata ay susunod sa iyo. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Ayan. Okay, punta. Ating okay, punta na tayo dito. Okay. Abante na, lahat kayo dito. Para yung mga late ay nandiyan sila sa likod. Ayan, yan. Okay, adjust. Okay. Yan na, ha? Okay, so, amen. Praise the Lord. Good morning, mga kapatid. Okay, salamat. Magde-declare tayo, ha? Okay, Luweng, pakiano mo muna yung declaration. Tayo pong lahat ay tumayo. Pagbasa ho natin nito ay meron pong sa pagbasa ho natin may power, ha?
Okay? The declaration. Tapos, hindi ho tayo masyadong super bilis, hindi rin super bagal. Kasi nagde-declare tayo para siyang mga militante. Di ba? Alam niyo ba yung mga militante? Pag ibagsak, ibagsak. Ganun sila, di ba? Kung ano-ano mga pinagsasabi nila, wala namang kwenta. Ito, declaration to galing sa Bible. Okay? So, ano ka lang dyan, Luwing, ha? Huwag kang malilate. Huwag kang malilate. Pag natapos isang frame, pasok isang frame. Tapos nakataas ang ating mga kamay. Okay? Okay, ha? Okay, nakita niyo yung mga attributes ni God. Dire-diretso yan. Dire-diretso yan. Pag natapos yung frame na yan, next. Ganun din. Okay? O, sabay-sabay tayong babasa. My God is almighty. My God is holy. My God is loving. My God is just. My God is all-knowing. My God is all-present. My God cannot lie. My God cannot change. Yeshua is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether be it thrones or dominions, or principalities, or powers, all things created by him and for him, and he is before all things, and by him all things consist. I am blessed, I am favored, I am prosperous, I am successful, I am talented, I am strong, I am happy. O Lord, thou hast searched me and known me. Thou knowest my downsetting and mine uprise. Thou art undone my thought afar off. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. I am forgiven, I am saved, I am healed, I am protected, I am deeply loved by God. I am destined to prosper. I am no longer slave to sin. I am crucified with Christ. Nevertheless, yet that I live it in me. And the life which I may live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. I am blessed to bless others. I am more than conquerors. I can do all things. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep of the slaughter. No, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. God sees me, God hears me, God provides me, God teaches me, God empowers me. In whom ye also trusted after that ye hear the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance, until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. I am thankful because I have a church, I have a pastor, I have a Bible, I have a mentor, I have a brother in the Lord. I know I will grow in my lifetime. I will never abandon my faith in Christ. I am waiting for his coming. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Maraming salamat po. Tayo po'y maupo na po mga kapatid.
Are we all blessed? This is so powerful because this is God's Word. At ito po ay, kung ito po ay palagi po natin dinideclare, ay mag-iiba po ang ating pananaw sa ating buhay, mga kapatid. Amen? Kapag tayo po ay, kanyang pinagpala, tayo po ay kanyang iniligtas, so dapat lamang na ang mga lumalabas sa ating bibig ay pawang mga salita ng Panginoon. Manalangin tayo saglit. Kailangan Ama, samahan mo po kami sa aming pong pag-aaral tungkol po sa kapistahan mo, the Feast of Trumpets. Tinatawag po namin itong Rosh Hashanah, na pinaka-New Year ng mga mananampalatayang mga Israelita. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon na mag-aral ng iyong salita at aming pong aalamin muli ang iyong mga salita, ang mga katotohanan mo tungkol po sa iyong pong kapistahan. Sa aming pong Sunday School kanina, Panginoon, ay napasadahan ang mga bagay-bagay kung bakit po napakahalaga na sineselebrate po namin ang iyong mga kapistahan. Bless us, O Lord, pati na po mga kapatid po namin na paparito pa lamang, sila po iyong ingatan. Maging ang aming pong Feast of Trumpets celebration po mamayang hapon, ay iyo po, Panginoong, dalhin ang iyong mga anak upang masaksihan nila, ma-experience nila ang kabutihan mo. Marami pong salamat, Panginoon. Ang lahat nito amin dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pwede bang palakpakan po natin muli ang ating Panginoon? Okay, praise God. Hallelujah. Okay, pakita natin yung ating frame. Yung ating pong the Feast of Trumpets. Yan. Halos lahat po ng ano natin, no? Yung pong ating Sunday School tungkol sa feast. Yung preaching feast. Okay? Para sa ganun naman ay makuha natin ang mga katotohanan kung bakit po natin sineselebrate ang Feast of the Lord. 7 kapistahan po yan, no? Sa ating pong listahan kanina, yung binigay po ni Ronel, kung meron po kayong meron po kayo nung kaninang kopya noon, ay napakaganda ho ng napakaganda po ng salita ng Panginoon na ating pong natutunan kanina, okay? Meron pa kayo noon kanina? Naitago ninyo? Okay. Aking pong kopya. Wala yung aking kopya. Okay. Hindi ko alam na sa. Ito. Yan. Okay. Okay, hindi pa makita. Okay, so the Feast of the Lord, mga kapatid, ito po ay ating pong aaralin upang sa gano'n naman ay mabinipisyohan naman po kayo na mga hindi pa po nakaka-celebrate na ito. O kaya, hindi nyo pa na-experience. Nalala po ninyo mga kapatid, lahat po yata ng mga celebration po natin ay pawang mga kinreate lang ho ng tao. Hindi ko po ibig sabihin masama po yan, no? Katulad po ng Father's Day. Wala ho sa Bible po yon. Pero hindi ho masama mag-celebrate. Sineselebrate natin. Okay? Tapos pagdating po ng biblical, katulad po ng Rosh Hashanah, ng Feast of Passover, Feast of Unleavened Bread, hindi natin sineselebrate. Nasa Bible po yun. Okay? Okay, Feast of Trumpets. Sa Hebrew po yan, tinatawag po natin na Yom Teruah. Yan po nando sa ating whiteboard. Yom Teruah, ibig sabihin po noon ay sa English po ay Feast of Trumpets. Kaya mayroon po siyang shofar. Mamaya po ay iihip tayo ng shofar. Mamaya, no? Ito po ay blowing of the shofar, blowing of the trumpets. Okay? At yan po ay ang ating pong, thank you, ang ating pong sineselebrate ay ito po mismo ay mayroong pong pinanggalingan. May pinanggalingan po itong ating pong celebration na to, ha? Hindi po ito tinuro-turo lamang ng kung sino-sino. Okay? Ngayon, ang Feast of Trumpets, also known as a Jewish New Year.
Ito po yung pinaka-New Year. Ang ginagamit po na kalendaryo ng mga Jewish ay hindi po Gregorian calendar. Ito po yung tinatawag po nating Hebrew calendar. No? Ang ating pong edad ngayon sa Gregorian calendar ay 2023. Pagdating sa Hebrew calendar ay 5784. 5784. No? So, yung Rosh Hashanah, yan po yung Feast of Trumpet o yung New Year, head of the year, ang ibig sabihin nun. Parang January, parang ganyan. Ha? So, it is celebrated on September. Nagmumove po yan. Minsan September, kalahati na September, 17 na tayo na September. Minsan naman po, namumove ng October. Kasi po ang binabasihan po nito ay yung tinatawag na lunar calendar. Hindi po Sunday. Okay? Ibig sabihin, kumuha po sila sa tinatawag na nagkaroon ng reference tungkol po doon sa imbis na lunar, ibig sabihin po noon ay buwan, araw ang pinagbabasihan ng Gregorian calendar. Kaya ang Gregorian calendar is 2023. Okay, 2023. Sa Hebrew calendar ay 5784. Ay, 5784 na po. No? Actually, nauna na po ang Israel sa atin nang mag-celebrate. Kahapon po sila, una isang araw. At tayo po ay patapos. Patapos po tayo. Kaya kinakailangan po, bago po magtakip silim po mamaya, tapos na po tayo ng kapistahan. Kasi yun po yung nakalagay sa Biblia. Okay? So, ito po ay ang kalendaryong ginagamit po nila ay imbis na September, Tisri. Unang araw ng ikapitong buwan. Tinawag ho nila itong kalendaryo ng Tisri. Ito ay Hebrew calendar. So ito po ay inoobserbahan sa unang araw ng ikapitong buwan, yung Tisri, September or October, yung tinignan natin kanina, and is characterized by the blowing of the shofar, o kaya yung tinatawag na sungay ng lalaking tupa. Okay, mamaya makikita po niyo yung shofar mamaya. So ito po ay celebration. Katulad na sinasabi ko po kanina, para itong New Year. No? Kaya ito po ay may celebration. Meron po silang gumagamit po sila ng mga fireworks pagkamisan at napakarami pong pagkain. No? Yom Teruah or Feast of Trumpet can also hold symbolic meaning in relation to the longing for the coming rapture of the saints. No? Kanina, pinakita ho natin kanina sa ating video clip po papaano po ang mga anak ng Diyos ay bigla hong mawawala, no? Bigla pong kukunin ng Panginoon. Okay? At yan po ay tinatawag na rapture. Ang rapture ba ay nasa Bible? Wala ho yung salitang rapture sa Bible. Katulad din ng Trinity, wala din sa Bible ang Trinity, pero yung essence ng Trinity nasa Bible. Okay? So, katulad ng Sunday School, wala naman sa Bible. Pero bakit may Sunday School tayo? Because we believe na kinakailangan natin ng pag-aaral sa doktrina, kaya tayo nagkaroon ng Sunday School. Okay? At meron po tayong Shabbat, na kung saan ay nag-aaral naman tayo ng Torah o yung 5 books of Moses. At yun ay ginagawa ho natin every Saturday morning. Wala pong sablay po yan. Okay? So, rapture of the saints, the blowing of the shofar during this holiday is often associated with the idea of the trumpet call. The trumpet call mentioned in the New Testament, which is believed to herald the return of Jesus Christ and the gathering of believers. Kaya po, napakahalaga ng trumpets, sounding of the trumpets, kasi may mga meaning po yan. Ayan. Gamitin natin po yung naiproduce sa atin kanina. No? Nakalagay po dyan. Kung meron po kayo na ito, yung sa Sunday School lesson, ano? Nakalagay po dyan,
what is the purpose of trumpets? Number 1, calling the assembly. Alam po ninyo, 3 milyon po ang Israelita. 3 million. Pag ikaw po ay isa-isahin mo yon, mamamatay na ho si Moses sa kasasalita. Kaya kinakailangan pong gagamit ng sounding of the trumpets, meaning ang bawat sound ay may kahulugan. Pag meron pong sound na narinig sila, na sound ng be ready, may umaataking kalaban, alam na ho nilang gagawin nila. Amen? Ang hirap po nun, mga kapatid. Ilan na nga lang tayo eh. Yeah? Tayo pa hindi nagkaintindihan, siguradong kaguluhan po ang mangyayari. No? Nakalagay po dyan, calling the assembly, a trumpet can also be used to gather the Hebrews away from someone or to celebrate. Kaya napakahalaga po ng sounding of the trumpet. Lalong-lalo na kung i-assemble mo ang Israelites, 3 million pa naman yan. Kaya sa bawat tunog, may meaning. Kaya huwag kang sasablay. Okay? Kaya nga, aral na aral sila sa mga sounding or blowing of the trumpets or blowing of shofar. Okay? Nakalagay po dyan, Sheba, son of Bekri, a wicked man, sounded the trumpet to rally the Hebrews against David after the war with Absalom. So mayroon po siyang ginamit na illustration dito. No? Gumamit din po ng sounding of the trumpet. Okay? Calling the assembly. Meron din pong pagtunog ng shofar, pag-ihip ng shofar, at meron pong pag-ihip na meron pong meaning na ang tatawagin lamang ay mga leader, meron din ho nun. Pag meron din pong gera o may umaatake, meron din po yon. Kung meron naman pong tinatawag po tayo ni Yahweh, mag-gather tayo, iihip uli. So, doon po sila ang tainga nila. Ang tainga nila palagi nakikinig, 3 million. Could you imagine that? Kung kayo po ay nanood nung ano ba yun? Parang pag-installation na po ng oath-taking na po ni presidente ng Amerika, si Trump noon, no? Nung siya po ay nag-take oath, siya po ay magtataas na po ng kanyang kanang kamay at nakapatong po yung kanyang kaliwang kamay sa Bible. Yung tinatawag na mag-take oath na siya. Yun yung pinaka ano po yan, mga official na po yun na siya ay uupo na bilang presidente. Yung mismong obelisk, yung pinaka-marker ng Washington, na puno ng tao po yun, 3 bloke po yun. Alam niyo kung ilan yun? 1 million. 1 million pa lang po yun. 3 million yung Israelites. So, sila ay malaking pakinabang ang shofar. Amen? Napakalaking bangkay. At ang pinaka-shofar natin sa ating modernong panahon ay ang praise and worship thing. Kaya pag may isa lang dyan na pumalpak, apektado ang pagsamba. Ako ba'y may kausap? Kaya napakahalagang nakatono ang puso ng bawat isa. Hindi po nakatono ang gitara. Hindi po dapat nakatono ang microphone. Dapat ang unang nakatono ay ang puso mo dahil kakanta ka at tutugtog ka sa Panginoon. Palagpakan natin si Lord. Yan po ang ating moving shofar. No? Sa ating moving shofar. Pangalawa po, pagka mag-move sila, moving camp, the second use of trumpets was to relocate the Israelites encampment. Alam niyo ba, sila po ay naglalakad. Nagmamarcha po sila, mga kapatid. At ang sinasabi po ng Bible ay, pag sila lumakad, 3 milyon, o pagpalagay na lang natin 2.5 million na lang, bawasan lang natin. Kasi masyado yatang ino-overwhelm natin yung bilang. No? 2.5 million na lang. Lalakad po yan sa
wilderness, sa gubat. Mahahawan ang lahat ng halaman. Mahahawan ang lahat ng mga damo sa dami nila. At sila po ay nagmumove. Ang kanila pong mismong tinitignan palagi ay yung pillars of cloud by day and pillars of fire by night. Hello? Pag nag-move ang pillars of cloud by day, makikita ho yun ni Moses at sasabihin niya, iihipan na ang shofar. Tutung! Tutung! Bigla po silang kukuha ng kanilang mga kasakapan, bubunutin na po nila. Yung mga Libita ay nakahanda na po para bunutin ang kanila pong mga poste ng kanila pong tabernakulo. At yun po ay mayroon pong distansya. Naglalakad po yun, nagmamarcha po sila. Could you imagine the 3 million people are marching? They are walking. They are moving. Kung wala pong shofar, ang hirap. 10 tao lang nga, pag hindi ka naintindihan, magulo na. So, moving camp, kaya malaking blessing itong natin, Sunday school natin, no? Nag-timing dun sa nag-timing dun sa turo. Moving camp. The second use of trumpets was to relocate the Israelites' encampment. Moses' children were led by God through the wilderness. There was a particular pattern to how the Israelites come and traveled. Hindi po basta-basta pa lamang, sige, punta na tayo doon. Hindi ganoon. Hindi po ganoon ang sistema, mga kapatid. Sila po ay palaging nakadepende sa Diyos, kay Yahweh. Amen? Pag hindi nag-move, andun sila. Pag nag-move, saka lang sila lalakad. Pag huminto, hinto sila at ilalagay na po nila ang kanilang mga gamit. At may mga distansya po yan. Wala akong picture, pero sometimes nakikita nyo yun. Nasa gitna po yung, yung tabernacle. Pagkatapos nakaatado dito ang mga 12 tribes of Israel. Meron sa east, meron sa south, meron sa west, meron sa north. At napaka po nila, tawag dito, organized. Ang Diyos natin po organized. Amen? At tingnan niyo yung solar system natin, organized. Kung hindi po organized yan, magkakabangga-banggaan yan. Kaya hindi tayo naniniwala sa Big Bang Theory. Kayo ba'y naniniwala sa Big Bang Theory? Ano ba yung Big Bang Theory? Yung nagpaputok kayo sa bagong taon? Hindi ho yun. Hindi po yun. Ang Big Bang Theory po ay paniniwala ni Darwin na ang mundo na-create ang lahat ng bagay sa pamagitan lang daw ng Big Bang! Yan. Sumabog. Boom! Pagsabog, naging araw, naging bituin. Yun daw ang kanilang paliwanag. Hindi ho ganun. Sige nga, magpaputok ka ng rebentador. Makakabuo ka ba sa pagpapasabog ng rebentador? Wala ka mabubuo. Di ba? Pagsabog, boom! O, wala naman nabuo. Wasak-wasak. Yung lata nga na nilagyan natin ng di ba? Ng rebentador na pagsabog niya, nabuo ba? Pagsabog ba nung tabo na nilagyan mo ng rebentador? Pagsabog ba? Nakapag-produce ba ng panibagong tabo? Wala naman wasak-wasak nga yung tabo eh. Diba? Kaya ang paliwanag ng mga Darwinian ay ang lahat daw ng bagay sa mundong ito ay galing sa Big Bang. Naku po, napakapalad naman mong Big Bang na yon, pinaniwalaan. No? Tinuro sa ating school yan eh, na tayo ay galing sa unggoy. Naku po, ayaw ko nun. Kayo, bahala kayo. Kung kayo galing sa unggoy, kayo na lang. Pero ako, hindi ako naniwalang galing sa unggoy. Amen? Hello? Amen? So, pag may turong ganon, dapat tumayo ka. Ma'am, mali po yan. Hindi po totoo yan. Tayo po galing po mismo, nilikha po mismo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Amen? Anong Big Bang Theory?
Nakakita ka na ganun, nagpasabog ng rebentador. Tingnan mo na lang yung yung bomba na binabagsak sa Ukraine. Hindi man nakakabuo ng panibagong building, nakakagiba nga eh. Kanda wasak-wasak, di ba? Tingnan niyo yung tae ng kalabaw. Lagyan niyo ng rebentador. Mabubuo ba? Magpupudyos ba ng tae ng kalabaw uli? Hindi, wasak-wasak nga eh, di ba? So yung Big Bang Theory is a lie. Ito'y kasinungalingan. Sa Bible tayo. Amen? Pangatlo, calling the assembly. Number 1. Number 2, moving camp. Pag maglalakad na po sila. Tapos number 3, heading to war. Yan po. Minsan po, mayroon po silang aatakihin. Meron din pong sounding of the trumpet. Yan. At yan po ay according to the leading of God. Hindi po yung naisip lang nila. Ay, puntahan na natin si kasi yung mga yan, hindi yan mananampalataya, pugutan natin ang ulo. Well, hindi ganun. Ang Diyos mismo ang nagsasabi. Kasi ang Diyos mismo ang nakakaalam kung ano ang kanilang mga kaaway, kung sino ang kanilang mga kaaway. Okay? Heading to war. The second use of trumpets was to signal the impending start of warfare, as when Joshua and the Israelites attacked Jericho. Ito po yung fortress ng Jericho, mga kapatid. Pag nagbabasa kayo ng Bible, makikita nyo yan, mababasa nyo yan. Isa po siyang napakataas na wall, at ito po ay big city of Jericho. Ito po ay inatake nila sa pamamagitan po lamang ng pag-ikot ng 7 beses. Nang walang sibat, nang walang kung ano-anong dala, lang po, trumpets, shofar. 7, 1, 2, 7 times. Meron na ba kayo nabalitaan na lumaban? Yung mga Ukrainian, pinaikutan si Putin ng 7 beses? Wala. Wala. Israel lang ang gumawa nun. Walang weapon, ha? Ikot. Ikot sila. 1. Siguro may tagabilang siguro, di ba? Nakaisa na tayo. Sabi siguro ni Joshua. 1. Ikot na naman sila. Para sila mga timang. Hala, sige. Pagkatapos ng pag-ikot po nila ng ikapito, biglang ihip ng trumpet, guho ang Jericho. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! There is power in the name of God. No? Pagka ikaw ay maging masunurin, wala man lang lumaban sa kanila na, Moses, sandali, iikot tayo. Joshua, iikot pa tayo ng 7 times? Wala tayong sibat? Wala. Sure ka? Walang ganon. So, sinabi ni Joshua, iikot tayo 7 times. Sumunod ang mga Israelites. 7 times ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alam niyo mga kapatid, pag binasa niyo po yung ibang mga aklat patungkol sa Jericho, sa Wall of Jericho, ang taas po ng Jericho, mga kapatid, yung kanyang yung kanyang dingding, yung pader niya, ay 4 na pong pie. At taas. At ang kapal ay mayroon pong daanan sa itaas. Siguro mga 2 o 2 metro. May mga bantay ho yan na nakatayo. Kaya nakikita nila ang mga Israelites. Umiikot ng 7 beses. Ano ito mga to? Para sa mga siraulo. Nakikita sila. Alam ng mga taga-Jericho ang ginagawa ng mga Israelita. And because of this sounding of the shofar, bagsak po ang Jericho. Ayaw paniwalaan to. Ayaw paniwalaan. Sabi nila, hindi. Mythical lang yan. Myth lang yan. Yan ay mga gawa-gawa lang yan. Yan ay kwenta-kwento lamang yan. Alam nyo, may nakahukay. May nakahukay po ng mga archaeologists. Mayroon po silang nahukay at kanila itong ineksaming mabuti, taon ang binilang. Hinukay nila hanggang sa nakakita po sila na para isang wall, parang isang dingding na napakatayog na bumagsak na talagang
nagpapatong-patong, mga kapatid. At tinignan po nila yung edad ng mga bato. Alam niyo, sa modernong panahon natin ngayon, wala nang halos imposible. Amen? Sige, questionin ninyo ang kapangyarihan ng Diyos, mapapahiya talaga tayo. Amen? Siguro talaga, totoo yan, mga kapatid. Yung Hubble telescope, pinalitan na ho. Ginawang James Webb telescope na kapatid ni Freddie Webb. Hindi, biro lang. Bali, doon po yung camera na yun. Alam niyo, mga kapatid, mas matalim ang camera ng Webb telescope. Yan po ay nakalutang sa wala. Ito yung ating satellite, yung Webb telescope. Ito siya. Okay? Tapos yung mundo, nandito yung Earth. Nandito siya. Aba, ilang libong light years ang nasisilip ng telescope. At marami silang nakikita tuloy na mga magigimbal talaga ang science. Our God is very organized. Amen? Brilliant. Pero talagang isang makapangyarihang nilalang na brilliant, napakagaling na pakuha. Alam niyo kung bakit po mahal na mahal tayo ni Jesus? Hindi naman tayo dapat ibigin ni Lord. Dahil pasaway tayo. Pero minahal tayo ng Lord, namatay siya sa krus para sa atin. Kasi alam niya, wala naman tayong kakayanang iligtas ang ating sarili. Alam niyo, naiinggit ang mga anghel? Naiinggit ang mga anghel, bakit yung Lord nila, si Jesus, si Yeshua, ay willing na mamatay para sa tao. Ang mga anghel, separate creation sila. Hindi po sila isinabay sa pag-create sa tao. Pero, inggit na inggit sila sa tao. Na, ano ba to? Ano ba meron dito sa taong ito? Bakit ang aming Panginoon ay willing na mamatay? Could you imagine that na si Jesus na Diyos nagkatawang tao para lamang sagipin ka. Sagipin ako. Baguhin tayo. Eh, hindi naman tayo deserving sa langit. Amen po? Hindi naman tayo deserving sa langit. Ganyan tayo kamahalan Diyos. Ayan, no? Pag nagtuturo tayo, i-introduce natin palagi si Jesus. Palaging sabihin natin, naku, pag wala si Jesus, turo natin sa mga tao that Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through Him. Si Jesus ang itaas mo. Huwag ka na magpaliwanag ng sarili mo. Basta ituro mo si Jesus sapagkat siya lang ang nag-iisang tagapagligtas natin. So pag may war, number 4, celebration and sacrifice. Pag may mga celebration naman, ay katulad nating celebration tayo mamaya, at saka mga sakripisyo, maghahain sila ng mga baka, ng tupa, ng kambing. Gumagamit din sila ng sounding of shofar. Celebration and sacrifice for the Hebrews, trumpets were a crucial feature of their festivals and ritual sacrifices, feast days, sacrifices, new moon days, Sabbath days, and other occasions on which a celebration was held would all call for the sounding of the trumpets. Lahat ay nakabase, lahat ng moving, lahat ng mga gagawing celebrations, lahat ng mga sacrifices na gagawin sa lumang tipan, lahat ay hindi pwedeng hindi po iihip ng sounding ng trompeta.
At yan din ang hinihintay natin. Yan din ang hinihintay natin ng rapture ng Panginoon. Number 5, procession. Pag may mga procession na tayo at saka pag may mga music and worship, no? Finally, trumpets are utilized throughout the Bible during processions, musical performances, and acts of devotion. Kaya napakahalaga ng trumpets. Ha? Sabi nila, pastor, yan para lamang sa mga Hudyo. Tayo mga hintil tayo, bakit tayo gumagawa niyan? Una, mga kapatid, kung tayo ay nagsasabing ama natin si Abraham, so therefore, spiritual Israelites tayo. Amen? At dahil po tayo ay mga spiritual Israelites, tayo po ay hindi po masamang mag-celebrate na kasama ang mga Israelita. In fact, tayo po ay pinaka-bless kaysa sa kanila. Kasi pinili nga sila, pero ang titigas naman ang ulo nila. Tayo naman, mga hintil tayo, pero tayo naman yung masunurin sa Panginoon. No? So, blessed tayo. Puntahan nito. Tingin kayo rito. Ayan o. Passover, unleavened bread, first fruits, wicks, trumpets. Yun yung isi-celebrate natin mamaya. Tapos meron pa yan, may Yom Kippur, sa susunod na mga buwan, ito, at after 10 days, and then Tabernacles, yan ay pumapatak ng October. Okay? Yan po. Kaya mga celebration. At ito po ay hindi pabigat, hindi po burden sa atin. Kita niyo ito, may mga tayo, ito yung paghati-hatian natin mamayang hapon. Yan papaya, rambutan, ano pa yan? Mga saba. Di ba? So, huwag kayong magtatawag mamaya, mga tagli 5 piso lang, walang ganon, Ito ay kakain natin. Pag kayo na may hilaw, huwag mong kakainin naman ng hilaw, iuwi mo ng bahay. Tapos hintayin mong ito ay mahinog. O kaya, gusto mo naman lagain, tapos isaw-saw mo sa bagoong, okay na, di ba? So yan po ay, ang celebration kasi, kaya nga kapistahan, maliban po sa Yom Kippur. Yun yung Yom Kippur, Maliban to sa Yom Kippur. Yung Yom Kippur, fasting po yan. Walang kakainin dyan. So lahat ng kapistahan, puro may pagkain, except Yom Kippur. Kasi yun po yung Day of Atonement. Yan po yung 10 araw na talagang paglilimi-limiin mo, Lord. Maginoon, titignan mo nang magkakaroon ka na ng retrospect. Okay, babalikan mo yung nakaraan. Okay, punta na po tayo dito. Wala, paki-adjust. Ayan, so ito po meron pong 3 R. Ano yung unang R? Remembrance, reflection, repentance. Sandali lang po. Check ko lang. Anong oras na? Baka ako mag-overtime. Nya, 11:51 na. Ibig sabihin, 1 minuto na lang. Alas 12 na. Tama ba? Grabe Ang bilis talaga. Malapit ang Panginoon bumalik talaga. Grabe. Okay, okay. Yom Teruah, yan yung Yom Teruah. Okay, Yom Teruah, the blowing of the shofar, is a central element of the holiday and symbolizes awakening and calling people to repentance. Parang unang araw ng Lord, napakabuti mo po, Panginoon. Lord, maging karapat-dapat po nawa kami, Lord. Mga pagkukulang namin last year. Yan, di ba? Sa atin, sa Gregorian calendar, palaging meron tayong New Year's resolution. Kaya sabi nung pastor, my New Year's resolution today is not to make any New Year's resolution anymore. Bakit? Kasi puro pangako. Napapako naman. No, mga kapatid. Okay. Next is sumablay na yung ating
Ayan. So, yung remembrance, ang ibig sabihin po ng remembrance, basahin natin yung meaning, basa. Ayan, di ba pagka sa remembrance, ito yung remembrance pagdating po ng Rosh Hashanah o ng tinatawag na Yom Teruah, ano yung ating alalahanin? Kabutihan ng Diyos. Kagandahang loob ng Diyos. Na magmula nang tumama ang pandemic ng 2020, hanggang ngayon, wala tayong tama at lahat tayo malusog. Palakpakan natin ang Panginoon. Remembrance! Thanksgiving to God. Lord, ang bait mo sa kapila ng kami pasaway, napakabuti mo. Reflection, basahin natin ang meaning. Basa. Ito pa yung bibigyan mo ng pansin na, ano ba yung mga dapat ko pong baguhin sa buhay ko, Lord? Bakit ang bibig ko, ang hilig-hilig kong magmarites? Lord, in Jesus' name. Ayaw ko na maging marites, gusto ko na mariposa. Hindi, biro lang. Big sabihin mo na, ayusin mo po ako. Ayan, yung tinatag na, meron kang i-consider. Meron kang babaguhin. Kung ikaw ay napakasinungaling, ay ipinid mo na ang bibig mo. Amen? Kung ikaw ay super tamad, patayin mo na ang espiritu ng katamaran sa iyo. Yung tinatawag na reflection. Ay yung repentance naman, basa, the action of sincere regret or remorse. Alam niyo, pagka nagrepent ka, hindi po nangangahulugan na umiyak ka, nagsisisi ka. Ang dami hong umiyak. Yung isang linggo, mayroon kaming kausap doon sa iyak ng iyak. Bakit? Inak ka. Nang umiyak siya, hindi dahil sa ano pa man. Umiyak siya kasi nahuli siya. Nahuli siya. Siyempre, pag umiyak ang isang tao, hindi ko sinasabing peke pag umiyak ka. Diba? Ibig sabihin, kung yun ang babasihan mo lang at tumulo na yung luha niya, at tapos sasabihin mo, nagsisi talaga siya. Bakit? Umiyak siya eh. Hindi ho ganun. Ang tunay na pagsisisi, yung hihinto ka na sa kasalanan na yon. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pasaway kami dati, pero nahabag ka lang. Wala na, hindi na. Next. Sumablay na yung ating pointer. It is a time for introspection. Introspection is the examination of one's own conscious thoughts and feelings. Meron ba ako nasagasaan, Lord? Meron ba po akong yung bibig ko po ay marami pong natitisod, Lord? I-check ko. Dapat mong bigyan ng pansin. Yung puna din ng tao. Hindi yung, puro kayo mga judgmental. Hindi, pakinggan mo rin. Baka naman may dahilan kung bakit sila nag-iisip ng ganun. Hello, may kausap ba ako? Hindi naman sila magdadaldal ng ganun kung wala namang babasihan. Wala namang masama. Kung titignan mo at magkakaroon ka ng introspection sa buhay, ay, oo nga. Yung bibig ko pa nagsasalita ko, ang daming natitisod. Di ingatan mo. Amen? Baguhin mo. Magpaturo ka. Diba? Magpaturo ka. Kasi kung hindi, meron pong humingi sa akin ng tulong. Love Life ito. Hindi ko nababanggitin yung pangalan niya. Hindi naman taga dito eh. Okay? Sabi niya, Pastor, salamat po sa prayer ninyo. Makinig kayo mabuti. Salamat sa prayer mo. Kasi dahil po sa prayer mo, nagkabalikan kami. Nokso. Ang lupet, chong. Sabi ko, hindi wala namang kinalaman doon. Hindi. Kaya nung nag-pray ka, nagkabalikan kami. Bakit? Di ba? Halos maghihiwalay na talaga kami. Pastor, talagang galit na galit na lang. Bakit? May third party? Walang third party. Pwede ba naman yun? Iba? Hindi, talaga, muntik na kami magkahiwalay. Eto na, pati na sila, no? Okay na sila. Nagbabanding uli sila. Tapos namamasyal doon sa Luneta nang walang pera. Okay, so namamasyal na sila. Tapos enjoy naman si girl. Tapos, Pastor, pwede bang mag-open sa'yo uli? Aba. O sige, open ka na yan.
Kasi si ano talaga ay nagkapatawaran kami, tapos pinatawad niya ako, pinatawad ko rin siya, tapos kami uli. Ayan. Adi, okay na, no? Pero alam mo, pastor, pagka minsan, yung isang girl, may panibago na, ha? May isang girl, ibig sabihin, mayroong third party, no? May isang girl, na kapag kasama ko yung girl na yon, ang saya-saya ko. Pero pagkasama ko siya, na palagi kami nagpe-pray, pero parang hindi nakatodo yung saya. Aba, sabi ko sa kanya, ano ba, niloloko mo ba ako? Ano ba talaga, niloloko mo ba ako? O, hindi po, pastor, humihingi po ako ng advice. Ganito yan. Dali lang kasi baka mali ang pagkwento ko sa inyo, delikado. Mas maganda yung merong ano. O yung boy, ask ko kung ipinagtapat mo na to sa girlfriend mo. Kung may alam siya, siyempre, foul. Kung hindi naman niya alam, cheating. Yun ang sagot ko. Since kayo ay nagkasundo na at nagpe-pray pa together, nagbabanding pa, mas may favor si Lord sa inyong dalawa kaysa doon sa girl. Sabi mo, mas masaya ka pagkasama mo itong girl. Pero yung girlfriend mo, hindi masyadong masaya. So the enemy is eyeing you as victim for his trap. Ganito gawin mo. Reverse what you are doing. I-date mo lagi si girlfriend mo. Tell her that you love her, that she is your only and final girl. Ano? Di ba? Ayos na? Yan. Narinig mo yung Rika? Saka narinig mo yan, ha? Narinig mo yan. Oy, JB, tumingin ka rito. Ayan. Okay, ha? Oh. O, di ha? O, nakaka-relate ba? Nakaka-relate? Okay. Ito. Hindi fabricated yun. Nandito ho yun. Ito. Ito na. Cheating, ha? Precisely your bride. Yan. Okay. Ito, patuloy ka pa rin. Ako pa rin nagsasalita. Frequency means a lot. Siyempre, pag frequency, yung frequent ka, lumalabas kayo, sinasabi mo palagi na mahal mo siya, the more na mapapalapit po talaga siya sa inyo. Sa counter side naman, sabi niya, pagbabad ka kay girl, makakakuha ng opportunity si enemy to develop his scheme against you and the girlfriend. Why? Because frequently talking to that girl takes it all. So, plan to escape cheating, then be trapped consciously and see yourselves in ruin. Ibig sabihin po noon, mga kapatid, kung alam mo naman talaga na hindi naman talaga natutuwa si Lord, bakit mo pa itinutuloy ito? Di ba? Ibig sabihin nun, pag sinabi mong siya at nagkaayos na rin kayo, patunayan mo. Kasi nag-aantay lang talaga yung girlfriend niya, nag-aantay talaga. Actually, sila po, ang sabi nila sa akin, Pastor, ang panalangin namin ng girlfriend ko, kayo ang magkakasal sa amin. O, yun ba? Blessing, ano? Blessing. Blessing. Bigla ka mong kakambyo siya ng mas masaya ako doon sa isang girl. Ay, mapipitikin ko talaga yung ilong nito. Diba? Mga kapatid. So, tayong mga tao, salawahan tayo. Pero hindi katulad ng Panginoon. Pag inibig tayo ng Panginoon, wala na yung walang pasakalye, wala na kung ano-ano pang mga dahilan. Basta sinabi ng Lord, mahal kita, mahal niya tayo. Amen? Palagpakan natin si Lord. Jesus, thank you, Lord. So,
kinakailangan po dito ng tinatawag ng self-evaluation and at the same time, making amends with others. Ibig sabihin, kung meron tayong kapalpakan na nagawa itong nakaraang taon na ito, itong taon na ito ng Gregorian calendar na ito, ayusin na natin pagdating po ng Rosh Hashanah. Itutok na natin ang ating pong puso't isip sa paglilingkod sa Panginoon. Paki-adjust ulit. Ha? So, Yom Teruah is observed by refraining from work and engaging in festive meals with family and friends. Kaya ito po ay kakaiba. Rosh Hashanah is full of fun and fellowship together. Katulad nung mamaya ho natin gagawin yun, hindi ho ngayon. No? Kasi kung lalantakan ho natin to, ay parang dinaanan ng bagyo. Sasabihin ng mga umatin ng hapon, ay, Alana, landing na kami tinirahan. Pangit, di ba? Kasi ang celebration po talaga ay mamaya pang hapon. Okay. Isa pa. Next. Malapit na tayo. Yom Teruah is followed by a 10-day period known as the 10 days of repentance. Yan po yung Yom Kippur. Next. Bilisan na natin. Next. So symbolically, blowing of shofar referring to the coming rapture. Yes, si Jesus. Hinihintay niya ang kanyang bride. Sino yung bride niya? Tayo. Sino yung bride niya? Sino yung bride niya? Tayo. Tayo po yung pakakasalan niya. Tayo po kasi ay itinuturing ni Jesus na kanyang asawa, babae at lalaki, ay kanyang bride. At ang bride niya yung simbahan. Hindi po yung GGBF lang kundi lahat ng mga sumampalataya kay Jesus sa buong mundo, iipunin niya at irarapture po niya. Okay, next. Ayan. Alam niyo mga kapatid, meron po nagtanong sa akin, pagdating ba ng rapture, talaga bang ang rapture ay mauuna? Tatlo kasing yan, theory. Yung pong pre-trib, ay yung pre-trib bago dumating ang 7 taon na pag-uusig, mag-rapture muna. Yun yung ating paninindigan. Pangalawang theory, yun tinatawag na mid-trib. Ano pong ibig sabihin ng mid-trib? Na yung mga mananampalataya na nabubuhay pa, dumating na yung tribulation, papasok tayo sa kalahati ng 7 taon. 3.5. Yan ang mid-trib. Yung tinatawag naman na pangatlo, yung tinatawag na A-trib. Ibig sabihin nun, hindi naniniwala na mayroong tribulation. So itong tatlo, itong pangatlong binanggit ko, hindi totoo yun. False yun. Kasi nasa Bible na talaga magkakaroon ng 7 years na pag-uusig. At ang hihingin ng Antikristo ay tatak. Tatak sa noo at tatak sa kamay. Ngayon, ang tanong ko po, kung ang rapture ay mauuna, purihin ng Diyos. Ito yung pangalawang tanong ko. What if hindi? At dadaan tayo sa gitna. Ibig sabihin nun, dadaan tayo at makakaranas tayo ng 3.5 years na pag-uusig. Yun ngayon ang malaking tanong. Handa ka na ba? Naulan lang nga ng konti, hindi ka na nagsisimba Tribulation pa. Magkaroon ka na ng problema sa love life mo, hindi ka na nag-church, tribulation pa. Hindi ka nga lang mabigyan ng pamasahe papunta sa simbahan, hindi ka na nagsisimba Tribulation pa kaya? Hello? Be prepared. Hindi lamang sa prepared ka sa darating na rapture. Kaya nga, walang date Walang date ng pagbabalik ni Jesus kasi pag may date, maghahanda ka. Gagawa ka ng mga kapalpakan mo. Halimbawa, December 25, magra-rapture. Halimbawa lang. September 17 pa lang, gumawa ka na ng kalokohan. Lahat ng makasalanan, magpakabuyo ka na sa mundo. Pagdating ng 25, magsisisi ka.
Kasi yun yung pagbabalik ni Jesus. Kaya nga walang date. Para palaging handa. Ready palagi sa rapture. Paano kung hindi dumating ang rapture at dadating ang rapture sa gitna? At dadaan tayo sa 7 years tribulation. Alam niyo yung AI, artificial intelligence, mga kapatid, maraming robot ngayon na ginagawa sa China. Tingnan niyo po yan sa mga YouTube, mga kapatid, makikita ho ninyo. They are trained, they were all programmed to shot a gun. Precise. Pag bumaril po ang robot, pak! Talagang tama. Pag sa ulo titirahin, pak! Sa ulo talaga. Kahit saan, pag nakatalikod na gano'n. Tama pa rin sa ulo. 200 million na mga sundalo ang aatake sa Israel at dadaan sa Euphrates River. Ngayon palang tuyo na yung river. Di ano yung ngayon yung katotohanan yan? Ang katotohanan, ang propesiya ng Biblia ay totoong nangyayari. 2,000 taon na nakakaraan, epektibo pa rin at talagang updated ang Bible. Kaya marami sumisira. Ang China gumawa ng sariling Bible. Ang ginawa ng China, nakalagay doon, naalala niyo yung babaeng nahuli, na pangangalon niya, sabi niya, kung sino man sa inyo ang hindi nagkasala, siya ang unang bumato sa babaeng ito. Walang bumato sa babae. Pero doon sa Bible ng mga Chinese, yung bago nilang Bible, nakalagay doon, at binato ni Jesus ang babae at sinabi ni Jesus, ako'y makasalanan din. Isipin mo yung mga pinaglalagay ng mga Chinese. Why? Bakit sila gumawa ng sariling Bible? Hindi nila kasi kayang pigilin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya gumawa na lamang sila ng mga palsong aklat. Hindi nila mapigilan ang pagdami. Alam niyo mga kapatid, ang China ho ngayon, ang pinakamarami pong Kristiyano. Ang China, pangalawa, Afghanistan, pangatlo, sa lugar po mismo na pinagbabawal ang Biblia, nandun ang Kristyanismong napakalakas, mas malakas pa sa atin. Ha? What if ang rapture ay mangyari sa gitna? Ang paninindigan natin, hindi ganun ha. Ang paninindigan natin, rapture first, at lahat ng maiiwan ang dadanas ng 7 years tribulation. Tatatakan ka ng Antikristo sa noo ng tatak niya at sa kamay, at hindi kanya hahayaang magbenta o bumili maliban na may tatak ka. So, mamamatay ka. Pag ikaw ay nagpatatak, hindi ka na kailanman makakarating sa langit. Sinasabi ng Bible, lahat ng may tatak ng halimaw ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. So mga kapatid, ang Rosh Hashanah o ang New Year na tinatawag natin, sounding of the shofar, ay nagbabadya o nagsisimbolize ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. The question is, are you ready? Are you ready to face the Lord Jesus Christ? If not, ibigay nyo na ang inyong buhay at pananampalataya nyo sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We are about to celebrate Rosh Hashanah. We are about to celebrate Yom Teruah, the Feast of Trumpets, na sumisimbolo na itong pag-ihip ng trumpets na ito, Lord, ay nagpapaalala, rapture is coming. Lord, ang aming buhay, alam mo, wala kami pwedeng itago. Kilala mo kami. Wala kami pwedeng itago dahil nababasa mo ang puso
malalaking mga tubo. Tapos, ano po yan, naka-welding. So, maganda. Maganda po yung maganda. Magagamit po natin yun. 800 lang pala. So, kung tayo po ilid ng Panginoon na magkaloob, maglagay po, ilagay nyo lang doon building. Pangalan nyo, lagay nyo building. Okay, sino po yung magpe-pray ngayon? Ayun, si Sister Rica. Tayo natin tumayo, mga kapatid. Pangunahan tayo ni Sister Rica sa offering natin. Itaas po natin yung mga offering natin. Father God in heaven, thank you for waking us up. Thank you for this blessed morning, Father God, to see your wonders, to claim your blessings, and to hear your good news, Panginoon, Lord God. Thank you, Panginoon, for this whole week, Panginoon, for sustaining us, Lord God. Ito pong offering ito, Panginoon, itinataas po namin sa inyo pong pangalan, Lord God, naway maging kagamit-gamit po ito, Panginoon, sa inyong bahay-sambahan, sa inyo pong ministeryo at sa inyo pong gawain, Father God. I-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng makapagbibigay, Panginoon. Maliit man po o malaki, Panginoon, maging kagamit-gamit po ito, Panginoon. I-bless nyo rin po, Panginoon, ang mga hindi makapagbibigay ngayong umaga, Lord God. Bigyan po sila ng trabaho, Panginoon. In this we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I come before you Salamat sa inyo, today, mga kaloob, mga kapatid. and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, for all you've given to me, Amen. Yes, Lord. for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Taas natin ating mga kamay dito po sa ating box, Lord. Tanggapin mo po ang mga kaloob ng mga anak mo. Tanggapin mo po ang mga For all kaloob you've done in my life, para po sa inyong ministry. you took my darkness and Lord, gave bless me you. your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Amen, 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 amen. Okay, mga kapatid, took my bago tayo sickness umalis, and no? Bago tayo healed all my umalis, pain. nakatayo pa tayo. Mga, anong oras tayo mamaya? Nel, anong oras tayo sa 2 p.m. Bumalik po kayo para sa ating pong Feast of Trumpets. Okay? Kamayan natin ng bawat isa. Salamat po at ang pagpapala sumainyong lahat. God bless, mga kapatid. Thank you. In Jesus' Sorry to name. interrupt. How was Boom, Holly? 20 million out of 10. Out of what? Out of 10, 20 million out of 10. Oh, it was so good. It was amazing. Okay. Let me tell you why. Why? God was moving in that place.